Mga tagapakinig, kung akala ninyo'y hanggang tinginan at tahimik na usapan lang ang lahat, nagkakamali kayo. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na damdamin ay hindi ang sinasabi, kundi ang hindi. Lumipas ang ilang linggo. Mas naging madalas ang pagkikita namin ni Marisa, o kung minsan ay tinatawag ko siyang Lara sa isip ko dahil tila ibang babae siya kapag hindi siya nakaharap sa ibang tao. Sa harap ng mga tenant, siya ang mahigpit na may-ari ng bahay. Sa gabi, kapag tahimik na ang paligid, may ibang aura siyang lumilitaw. Mas malambot, mas misteryoso, mas nakakaakit. Isang Sabado ng gabi, nawalan ng kuryente sa buong compound. Tahimik ang paligid. Tanging liwanag ng kandila sa sala niya ang gumuguhit sa dilim. Nagkataon namang nasa labas ako noon, kaya kumatok ako sa pinto niya para itanong kung may kailangang ayusin sa breaker. Nang bumukas ang pinto, saglit akong natigilan. Hindi siya naka-duster, hindi rin pambahay na luma ang suot niya. Suot niya ang isang fitted na wine red na blouse, manipis ang tela at akmang-akma sa hubog ng kanyang katawan. Ang neckline na nito'y hindi bastos, pero sapat para iguhit ang linya ng kanyang dibdib na tila ba laging handang makaakit ng tingin. Nakasuot din siya ng maikling itim na palda na maayos ang bagsak sa kanyang balakang. Sa liwanag ng kandila, parang mas lalong naging makinis ang kanyang balat. "May kailangan ka?" tanong niya, mahina ang boses. "Wala pong ilaw sa unit ko," sagot ko. Pero aminado akong hindi yon ang tunay na dahilan kung bakit ako natigilan. "Pumasok ka muna." Sumunod ako. Ang sala niya ay mas lalong naging intimate sa dilim. Ang bawat anino ay parang may sariling kwento. Umupo siya sa gilid ng sofa, marahang nag-ayos ng buhok. Sa bawat galaw niya, parang may sinasadyang ritmo, hindi malinaw kung aksidente o sadyang pagpapakita ng kanyang alindog. "Natakot ka ba?" tanong niya. "Hindi po." "Sigurado?" Lumapit siya ng kaunti. Hindi sapat para magdikit kami, pero sapat para maramdaman ko ang init ng kanyang presensya. "Bakit po parang kayo ang hindi natatakot?" Biro ko. Napangiti siya, hindi yung formal na ngiti. Mas mabagal, mas malalim. "Matagal na akong hindi natatakot," sagot niya. "Kapag nasanay ka sa pagkawala, wala ka nang dapat katakutan." Tahimik ako, pero ang puso ko hindi. Habang nakaupo kami, napansin kong bahagyang bumaba ang isang strap ng kanyang blouse sa balikat niya. Hindi iyon malaswa, ngunit sa paraan ng pagkakadikit ng tela sa kanyang balat, halos hindi ko maialis ang tingin ko. Napansin niya. "May mali ba?" tanong niya, bahagyang nakataas ang kilay. "Wala po." Tumayo siya at lumapit sa mesa, kunwari inaayos ang kandila. Ngunit sa pag-abot niya, mas lalo kong nasilayan ang natural niyang hubog. Hindi pilit, hindi sobra, pero sapat para ipaalala sa akin na isa siyang babaeng alam ang kanyang halaga. "Alam mo," sabi niya habang nakatalikod, "madalas kang tumingin." Napangiti ako nang nahihiya. "Pasensya na po." Hindi ako nagagalit. Doon ako lalo napatingin sa kanya. "Hindi?" tanong ko. Umikot siya paharap sa akin. Ang kandila ay nasa likuran niya, kaya bahagyang nakasiluet ang kanyang katawan. Mas lalo nitong binigyang diin ang kurba ng kanyang balakang at ang marahang pag-angat ng kanyang dibdib sa bawat paghinga. "Sanay akong tinitingnan," sabi niya. "Pero iba ang tingin mo." Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Lumapit siya, isang hakbang, dalawa. Hindi bastos, dagdag niya. Pero hindi rin inosente, parang biglang sumikip ang sala. "Ma'am, Marisa," putol niya. Kapag tayo lang, iyon ang unang pagkakataon na tinawag ko siya sa pangalan. "Marisa." Parang mas naging mabigat ang hangin. Sandali kaming nagtitigan, walang naghahawak, walang lumalampas sa hangganan. Pero ang tensyon, ramdam sa pagitan ng bawat hinga.
Bigla siyang umatras. Hindi dapat, mahina niyang sabi. Alin po ang hindi dapat? Tayo. Ang salitang iyon ay parang apoy na biglang nagbigay liwanag sa lahat. Tenant lang ako, sabi ko, at ako ang may-ari ng bahay. Pero tao rin tayo, sagot ko, halos pabulong. Tumahimik siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang may kontrol. Lumapit ako ng bahagya, sapat lang para maramdaman niyang hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ko kayo tinitingnan dahil sa kung ano ang suot ninyo, sabi ko. Kahit anong isuot ninyo, kayo pa rin iyon. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ang mata niya ay tila lumambot. Delikado ka, sabi niya. Bakit? Kasi pinaparamdam mo sa akin ang mga bagay na matagal ko nang tinago. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko siya kinabit. Ngunit sa pagitan ng aming mga titik, may nangyari. Isang desisyong hindi pa binibigkas. Isang apoy na hindi pa sinisindihan. At sa gitna ng dilim, sa pagitan ng kandila at katahimikan, pareho naming alam, ito pa lamang ang simula. Dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, mga tagapakinig. May halong paglalambing at mainit na tensyon na mag-iiwan sa inyo ng tanong. Hanggang saan ang kaya nilang suungin? Kung nais ninyo ng part 3 na mas lalong lalalim ang kanilang ugnayan, sabihin lamang ninyo. Sa muli, ito ang Romansa Diaries, kung saan ang bawat kwento ay may apoy, at bawat apoy ay may lihim.